Minsan, bakit hindi makita yung kahabagan o kawan? Maring baka yung pag-ibig na inaakala mo, nasa iyo na pero ang totoo, no pansin. Di ba? Yes. Naawa ko. Naawa ka dahil kasi meron siya, mayaman siya. Ay, nahabag ako dahil siya matalino. Ay, nahabag ako dahil lagi niya akong binibigyan. Nililibre ako. Hindi po sukatan ang mga bagay na material. Pero dito, ang awa ng Diyos ay hindi nauubos. Bawat araw ay nag-aalok ng mga bagong pagkakataon dahil sa kanyang habag. Yes, naranasan natin ang ibang pagkakataon. May mga panahon o pagkakataon na minsan punong-puno ka ng problema. Pagsak, minsan may pagkakataon na para bang wala ka ng kaibigan, wala ka ng naranasan mo na parang sarili mo. Ikaw na lang ang naiwan. May pagkakataon na minsan hirap na hirap ka. Nagdurusa ka. Kapatid, yung mga pagkakataong yan, mamaya makita nyo, kaya pala, ang inuuna ko ang problema, hindi ang Diyos. Putting God first. Seek God first. Pagsikat ng araw, press, kitang-kita mo, maaliwalas. Hindi pa mainit. No? Talagang ang ganda, makulay na makulay. Kung titingnan mo, ialin tulad mo, ang buhay mo. Ang buhay ko kaya katulad niyan? Makulay din ba? Punong-puno ng kulay, punong-puno ng liwanag, kitang-kita, malayo pa lang, kitang-kita na, nakikita na, nababasa na sa iyong pagkatao. Ang iyong buhay bilang isang lingkod ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal, nagpakita ng kahabagan mula sa programa niya, sa mga plano. Ikaw, ako, at tayong lahat, kasama niya sa plano. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal. At tayo tinawag, ayon, anong pagtugon mo sa kanyang, sa mga kaloob o pinagkaloob sa atin? Wala doon sa, walang sukatan o hindi sukatan, yung ikaw ay nag-aral, hindi sukatan. Ikaw ay may kaya sa buhay. Maganda ang bis mo. Sabi nga, ang sukatan ay ang laman ng puso mo. Kung ikaw ay may pusong mahabagin, pusong maunawain, pusong mapagmahal. Iyan po, makita natin. Yung mga kaloob, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, gift, spiritual gift, exercise. Make effort every day. Gawin natin. Okay? Ikaw ang nakakaalam kung ano ba ang mga kaloob ng Diyos sa iyo. Sa pagkakatawag mo at hindi siya nagbabago. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagay mo, laging nandyan ang Diyos. The promise of God, He will not leave you and forsake you.